Tinawag namang malisyoso ng DILG ang kumakalat na umano'y video ni Pangulong Marcos Jr. na gumagamit ng iligal na droga. Inimbestigan na rin kung sino ang mga nasa likod na pagpapakalat nito na tiyak na maharap sa patong-patong na kaso. Report mula kay Mar Gabriel. Isang video na nilabas that allegedly may isang tao na sumisinggot siya ng allegedly isang droga, no? Allegedly. So these are all allegedly na inaano, no? So yun ang pinapakalat po ngayon. Tinawag na peke at malisyoso ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ang kumakalat na video na may mukha umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumagamit ng iligal na droga. Sa joint press conference ng DILG at ng Philippine National Police, binigyan ding ni Abalos na lumalabas sa inisyal na pagsusuri. Agad na matutukoy na hindi ang Pangulo ang nasa video. Ay ang larawan ng allegedly ang ating Pangulo raw. Tignan niyong maigi ang tenga rito. Pagmasdan niyo, yung larawan ng ating Pangulo sa kaliwa, yung earlobe na tinatawag, yung ano bang tawag dito sa Tagalog, lambe, no? Earlobe. Tignan nyo yung nasa kanan. Diyan pa lang makikita nyo. Bakit ko sinasabi ito, mga kasama, dahil napakaraming kumalat sa social media ng mga AI, ng mga peke, sari-sari naghahalo sa mga panahon ngayon, sa mga maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-bastang maniniwala rito. Inuulit ko, ako mismo personally, isang tingin ko pa lang nakita ko na ito sabi ko wala ito. Ang Department of National Defense tinawag din na peke ang video na ipinalabas daw sa isang pagtitipon ng grupong maisug sa Los Angeles sa USA. Intensyon daw nito na manghikayat ng destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos, bagay na hindi raw magtatagumpay. Paliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Nag-umpisa po ito sa mga fake na mga news tungkol po sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Tapos nagprogreso po ito sa di umano'y walkout na hindi naman po nangyari. Pagkatapos po ngayon na curiously po, araw po ng SONA, naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa. Bakit po sa Amerika? Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities. Kaduwagan din nila ang paraan ng paglalabas ng video na ginawa sa Amerika para takasan ang pananagutang kriminal sa Pilipinas. Hinikayat din nila ang US authority na imbestigahan ito at panagutin sa batas sa mga nasa likod ng pagpapakalat ng video. Kami naman po sa Department of National Defense, 10 ng lahat ng asyensya, kaanib na po ang Armed Forces of the Philippines, ay naninindigan na solido sa likod ng liderato ng ating Pangulo, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang constitutional chain of command at ang ating saligang batas. Etong mga isip-batang mga attempt na mapahina ang ating saligang batas at mga institusyon ay mariin po naming tututulan at lalabanan. Ang PNP bumuo na ng task force na mag-iimbestiga sa kumakalat na video. Kasama sa tutukuyin sa investigasyon kung sino ang nasa likod at ano ang kanilang motibo sa pagpapakalat ng video na isinabay sa ikatlong SONA ng Pangulo. Tiniming pa itong mga oras na ito. At nakita nyo naman, no? Sinasabi ko nga personally, nakita ko talagang, wow, hindi siya po yan. No? Tignan nyo, maging mapanuri tayo. So, medyo malisyoso Medyo malisyoso ang paggagawa nito. Hindi naman tama ito at masyadong masakit, no? Itong ginagawang ito sa ating Pangulo. Ayon sa PNP, maaaring maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act ang mga nasa likod ng pagpapakalat ng video. Kasama rin sa mga posibleng managot sa batas ang mga tao na nagsishare o nagpapakalat ng video sa social media. If they will be proven to be liable under Republic Act 10175, as I've said, ang penalty po is minimum of 4 years, maximum of 8.
prison correctional po ang penalty ng kahit sino mang nagpapakalat ng malicious video. Pangungunahan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang pag-iimbestiga sa pagkalat ng malisyosong video. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.